Sabi sa John chapter 1, alam niyo naman ang John chapter 1, ito ang pagpapakilala sa buhay na salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang verbo, ang salita ay Diyos. At ang sabi sa verse 14, at nagkatawang tao ang verbo at tumaan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Wala daw iba na puspos ng biyaya at katotohanan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pwede tayo magkaroon ng biyaya, pero galing yun sa Diyos. Pero siya mismo ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Siya yun. Sabi sa 16, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayo ng lahat at biyaya sa biyaya. Grace for grace. Kaya hindi na uubos ang biyaya ng Diyos. Gaano man tayo nagkakasala at lumalayo, patuloy ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kayo nakakaunawa ng biyaya, hindi aabusuin yung biyaya ng Diyos. Pero lalo natin makikita, dapat ko lalong pahalagaan kayo, Panginoon. Dahil sa Panginoong Jesucristo, sabi, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun. Sa Kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa Kanya ang katuparan lahat ng mga pinangako ng Diyos mula sa lumang tipan. Sa Kanya masusumpungan ng lahat ng kailangan natin. Kilala mo ba siya sa buhay mo? Hindi natin pinag-uusapan kung ano nang nakamit mo sa buhay o gaano katagal ka na sa church o gaano ka kaaktibo. Ang tanong, kilala mo ba siya na Diyos at tagapagligtas? Sapagkat kung wala siya, wala ka ring biyaya ng kaligtasan. Ganun ba siya kahalaga sa buhay natin? Kaya gaano kahalaga na ipangaral ang salita niya? Napakahalaga. Sapagkat sa Acts chapter 20, 24, ang tawag dito, this is the gospel of the grace of God. Ito daw ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mahalaga, dala natin yung salita ng Diyos at alam natin ang salita ng Diyos at ipinapamuhay natin kung totoong kumilos siya sa buhay natin. Hindi lang salita natin. Walang kapangyarihan yun eh. At ang tawag pa dito sa Acts 20:32, it is the word of His grace. Ang salita ng kanyang biyaya. Kaya we can rest assured, if we have the Bible, if we have God's Word, at sa Kanya tayo nagtitiwala, patuloy. Tuturuan tayo ng Panginoon, kakausapin niya tayo, makapangyarihan ang Diyos at ang Kanyang mga salita. Ito yung kailangan nating ipangaral at sabihin sa marami. Marami tayong pwedeng gamiting wise sayings or quotes, pero nothing can equal the Word of God. It is the Word of His grace. At dito daw tayo napapatatag. Gaano ka nasasarapan at nagpipiyesa sa salita ng Diyos. Kung gaano tayo ka-excited kumain, simula Sunday, tapos kagabi, at mamaya, masasabi mo bang mas higit pa doon yung pananabik mo sa salita ng Diyos? Ito ang kapayagan ng kanyang biyaya. Ba't natin kailangan ng biyaya ng Diyos? Malinaw po. From Ephesians chapter 2, since this is our main text, makikita po natin sa unang 3 talata ng kabanatang ito. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos dahil ang ating kalagayan ay walang kapag-asa because of our hopeless condition. Yun tayo eh. Whether you admit it or not, yun ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. At ang mahirap, kung bulag pa rin tayo sa ganong kalagayan natin. Ibig sabihin, hindi mo pa naranasan yung biyaya niya. Basahin natin. Sabi dito, at kayo'y binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran noong mga una sa lakad ng sanlibutang ito ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng spirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, ng ating ginagawa ng mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo no ay katutubong mga anak ng kagalitan gaya ng manang iba. Malinaw, tayo daw ay patay o malayo o hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan sa pagsalangsang natin. Nakita mo na ba sarili mong malayo sa Diyos? Pangalawa, tayo daw ay mga anak ng pagsuway. Mas sinusunod pa nga natin yung kaaway. Siya yung prinsipe ng hangin. Mas gusto natin yung layaw ng laman. Ang buhay natin, natural, nasa ilalim ng puot ng Diyos dahil ayaw natin sa Kanya. Kaya pala kailangan natin. Kung paano sinabi ng Panginoon,
Ang mga may sakit, ang nagpapagamot o pumupunta sa doktor kasi nakita niya yung kanyang kalagayan. Ganun din daw. Yung isang taong nakita niya yung sarili niyang makasalanan at ang galit ng Diyos ay nasa kanya, siya lang yung tatakbo sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Kung di mo nakita sarili mong ganyan, na lumalayo sa Diyos, ibig sabihin bulag pa rin. Walang buhay. Dumating ka na ba sa panahon yun? Pangalawa, kailangan natin ng biyaya ng Diyos dahil ito mismo ay karakter ng Diyos. It is rooted in the very character of God. Saan natin matatagpuan sa verse 4? Ngunit ang Diyos, palibasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Tingnan nyo, sa isang talatang ito, ini-highlight agad kung sino ang pinakasentro. At yun ang Diyos. At ang Diyos ay mayaman sa awa. Kung di siya naawa sa atin, tapos na tayo. At ang sabi, malaki ang kanyang pag-ibig. Di mo kaya sukatin. Yan ang Diyos. Kaya pwede kang lumapit sa Kanya. Kailangan natin ng biyaya sapagkat ang Diyos ay masagana sa Kanyang biyaya at awa. Alam natin yung Lamentations 3, Panagawi Kabanatang 3. Sabi sa 22 and 23, sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalipol, sapagkat ang Kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Sabi ko nga, paano tayo nakapagpapatuloy? For so long a time as this. Ang sagot, babalik lang sa Diyos. Salamat sa Kanya na walang hanggan. And then, may pag-asa tayo. Bakit? In 24 hanggang 26 ang sabi, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya. Sa kaluluwa na humahanap sa Kanya, mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Sa Panginoon ka ba talaga umaasa ng buong buo? Gusto ng Panginoon ibalik tayo. Yun ang konsepto ng biyaya. Sa Kanya ito nagmumula, hindi sa kung kanino pa man. Kaya sa Kanya tayo dapat lumapit. Kailangan natin ng biyaya dahil sa ating kawalang pag-asang kalagayan. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos sapagkat siya ang pinanggagalingan nito. Siya mismo ang Diyos ng biyaya. At pangatlo, kailangan natin ng biyaya ng Diyos sapagkat ito lang ang paraan para tayo ay mabalik sa Diyos. Makipag-isa muli sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito lang ang paraan ng Diyos. Bakit? Sabi po sa verse 5, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tingnan nyo ginawa ng Diyos. Tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Iba na ang tingin ng Diyos sa mga taong Kanyang tinubos. Hindi na nakakagaya ng dating patay, ngayon buhay na. Dahil may buhay na ng Diyos. At sana pagdating sa Panginoon at sa mga gawain ng Diyos, doon natin makita yung kasiglahan natin. Saan ka ba mas masigla? Sa Panginoon o sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos? Bagamat lahat ng bagay sakop ng Diyos, no? Pero makikita mo yung ginawa ng Diyos. At ang sabi, tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kasangkalangitan kay Kristo Jesus. Andito tayo ngayon physically, pero ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos, kasama niya na tayo dun. Tingnan niyo yun, sigurado yung kalagayan ng mga taong nasa Kanya. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Magbago man ang mundo, ang Diyos pa rin ang may hawak. Diba? Yung kasabihin natin na, we might not know what the future holds, but we know who holds our future. Hindi man natin alam ang inaharap natin, pero alam natin sino may hawak ng ating inaharap, at sapat na yun. Sa Kanya tayo magtiwala. And then, notice, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng Kanyang biyaya sa kagandaang loob sa atin kay Kristo Jesus. Nakarating sa atin, bakit? Kumilos ang Diyos noon. At nakita natin ang pagkilos sa mga taong ginamit niya sa Bible. And even during the Christian church age. At hanggang ngayon, gagamitin pa rin ng Panginoon ang mga taong binabago at kinikilos para naman sa mga susunod na mga henerasyon. Tayo ba yun na nagliliwanag para sa Panginoon? Yun ang magandang plano ng Diyos. Hindi niya tayo niligtas ng nag-iisa lang. Ang plano ng Diyos para tayo ay gamitin niya. Para siya ay maitanyag. Kaya nga later makikita natin ang totoong kahulugan ng kaligtasan at biyaya. Hindi sa atin nakasentro sa dakila at walang hanggang Diyos. Sa Kanya lang.